Isaiah chapter 46 verses 9 to 10. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times. What is still to come? I say my purpose will stand, and I will do all that I please. Magandang araw, at tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang omnipotence. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God's power has no rival and no limit. Ang kapangyarihan daw po ng ating Panginoong Diyos ay walang kapantay at walang hangganan. Ayon po sa Isaiah chapter 46 verse 9, which is our daily verse o yung verse natin for today, sinabi po mismo ng ating Panginoong Diyos na wala nang ibang katulad niya. There is no other like me. Ibig sabihin po, kahit anong lakas ng tao, kahit anong lakas ng bansa, o kahit anong lakas ng mga puwersa ng kasamaan, wala pa makakutumbas sa ating Panginoong Diyos. Hindi po siya nasusukat at hindi siya nalilimitahan ng oras, ng space, o ng kalikasan. Siya po yung may kakayahang gawin lahat ng bagay ayon po sa kanyang kalooban. Ang lakas po ng ating Panginoon Diyos ay hindi lang basta may mas malakas. Ito po ay ganap na lakas talaga at perfect. Pag sinabi po kasi natin omnipotence, all powerful, at pag sinabi natin all powerful ay wala kang di kayang hindi gawin na bagay. Walang sinuman po, walang anuman yung pwedeng madlang sa kanyang kapangyarihan. Ganun po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ng Pastor Russell Ocampo ay God is the planner and the director of the universe. Bukod po sa pagiging all-powerful o pagiging omnipotent ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos din po yung may dakilang kapagplano at tagapamahala ng buong universe. Sabi nga po sa Isaiah chapter 46 verse 10, tinupad niya po o tinutupad niya yung lahat ng kanyang balak at ginagawa niya ang lahat ng kanyang gusto. Ibig sabihin po, may plano siya na hindi lang para sa mundo, kundi pati sa bawat isa sa atin. Ang history po o ang kasaysayan po ay hindi lang nagkataon. May mga direction po at may flow lahat. At ang ating Panginoon Diyos po yung nagsulat ng buong kwento mula umpisa hanggang dulo. Parang merong sequence, ganong flow po. Kahit hindi po natin agad nakikita o nauunawaan yung mga nangyayari sa paligid o sa ating mga buhay ngayon, lahat po ng nangyayari ay bahagi ng kanyang mas malawak na mas mataas na layunin. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ng Pastor Russell Ocampo ay God's omnipotence is displayed on the cross. Ang pinakamalinaw po na pagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay nakita doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sa paningin po nating mga tao, yung krus po ay simbolo ng kahinaan at pagkatalo. Kaya nga po pinagtawanan pa po si Jesus nung siya ay naghihirap doon sa krus ng Kalbaryo. Pero po sa plano ng ating Panginoong Diyos, ito po ay naging daan ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. After Jesus rose from the dead, and 3 days later ay doon po nagpapatunay na ang lahat ng kasalanan at kamatayan ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan po ng krus ng Kalbaryo ay pinakita po ng ating Panginoong Diyos na kaya niyang gamitin yung parang kahinaan upang iligtas po yung isang katawan. Though hindi natin alam nung una kung ano po talaga yung pinaka-purpose kung bakit pinahirapan at namatay ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay kinalaunan nalaman na po natin yung pinaka-purpose na, which is to attain our salvation and to prove that Jesus is a victor o siya po yung nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Yung krus po ng Kalbaryo ay naging patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig at walang kapantay na kapangyarihan sa isang kapangyarihan hindi hindi marahas, kundi
merong humility o pagpapakumbaba, hindi po mapanira kundi nagpapagaling. Dito po natin nakikita na ang tunay na kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay hindi lang sa paglikha ng mundo, kundi sa pagliligtas ng makasalanang tao. Sa atin po, tayong mga makasalanang tao, sa pamamagitan po ng sakripisyo ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.